Lord, sawa na po ako sa pagdurusa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 14, verses 19 to 28, and I read it for you. But Jews came there from Antioch and Iconium and won over the crowds. Then they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples surrounded him, he got up and went into the city. The next day, he went on with Barnabas to Derbe. After they had proclaimed the good news to that city and had made many disciples, they returned to Lystra, then on to Iconium and Antioch. There they strengthened the souls of the disciples and encouraged them to continue in the faith, saying, "It is through many persecutions that we must enter the kingdom of God." And after they had appointed elders for them in each church, with prayer and fasting, they entrusted them to the Lord in whom they had come to believe. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. When they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia. From there, they sailed back to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had completed. When they arrived, they called the church together and related all that God had done with them, and how He had opened the door of faith for the Gentiles. And they stayed there with the disciples for some time. Sa ating pong pagdinilay ngayon, malinaw ang paalala ng ating pagbasa. Sa pamamagitan ng maraming kapighatian, tayo ay papasok sa kaharian ng Diyos. Alam po nating hindi ito pangako na madaling daan. Hindi po ito kwento ng buhay na walang sugat. Sa halip, ito ay paanyaya sa isang paglalakbay na may kasamang hirap, luha at pagtitiis. Ano-ano na po ang mga paghihirap na pinagdaanan mo? Mga panahong tila iniwan tayo, mga gabing hindi tayo makatulog sa kakaisip, mga sugat na hindi nakikita ng iba. Baka nasaktan ka na ng taong mahal mo, o baka napagod ka sa laban ng buhay, maging sa pinansyal, emosyonal o espiritual. At kung babalikan mo ang mga pagkakataong iyon, mapapangiti ka na lamang at mapapatanong, paano ko ba nalampasan ang mga bagay na ito? Ano ang aking naging sekreto? Marahil ang sagot ay pananampalataya sa Diyos. Marahil may mga taong ipinadala ang Diyos para samahan ka. O baka sa gitna ng dilim, may maliit na liwanag kang pinanghawakan. Isang pag-asa na kahit papaano, kakayanin mo at malalampasan mo. At yon ang biyaya. Hindi ka bumitaw dahil hindi ka rin binitawan ng Diyos. Sa ating pagbasa, si Pablo ay binato. Iniwan na parang patay. Pero bumangon siya. Bumalik siya sa misyon. Hindi naging madali ang lahat, ngunit malinaw sa kanya ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakakamtan sa kaginhawaan lamang. Ito ay hinuhubog sa gitna ng pagsubok. Mga kapatid, ang paghihirap ay hindi hadlang sa biyaya. Ito ang daan patungo rito. Sa bawat sugat, may pagkakataon para sa paghilom. Sa bawat pagbagsak natin, meron pong paanyaya na muling pagbangon. At sa bawat luha, may pangako ng bagong buhay. Kaya huwag mong katakutan ng hirap. Yakapin mo ito ng may pananampalataya. Dahil sa dulo ng lahat, hindi sayang ang sakit,
Ito ay magiging tulay patungo sa mas malalim na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang bawat sugat na inialay mo sa Diyos ay nagiging daan ng biyaya, hindi lang para sa iyo, kung hindi para rin sa iba. Nanalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng aking mga paghihirap, turuan mo akong magtiwala. Kapag ako po'y nangihina, palakasin mo ang aking loob. At sa bawat pagsubok na aking pinagdaraanan, naway makita ko ang iyong presensya. Samahan mo ako hanggang sa makarating ako sa iyong kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.